Kawalagin na imo po na Lord. Bago mo po pilising likod, Lord. At ikaw ang magsalita, Lord, sa mga anak mo, Panginoon. Hayaan mo, Lord, i-restore mo kami, i-revive mo kami, Lord. Turuan mo kami, hayaan mo, Lord, i-increase mo, Lord, ang faith ng mga anak mo, Panginoon, sa amin. Salamat po at patuloy ko rin sila sa mga Espiritu ng katamakan sa mga kamantinong pulong, Lord. Pinapalaya sa mo sa lugar ini, Espiritu ng katuyo, kakapoy, mga problema na nakaka-depress, pinapalaya sa kami sa lugar. In the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ. At hindi ko sa oras ini, kausapin mo kami at hindi ko Lord ang tagumpay ng gawain mo. Salamat po in Jesus' name. Amen. Okay, Liwat, salamat sa ating Panginoon, no? Nagitagaan ng Liwat ng kaibigan sa Panginoon na makaupo sa ating ini. No? Alam ko naman, si Lord, no, may hinanda na mensahe sa atin. Please, no? Patuloy si Lord kapag sa inyo ng 100% attention natin. No? Pag-awi na kali sa bulak ni Lord, aside mo na natin ng tanan. Amen ba man ng Diyos? Kasi yan ang upang na hindi natin makuha ang message ng Lord. Kailangan hindi tayo papadistract. Matagal na tayo hindi distract ng kaway. This time, no, pag-ari natin sa puluyan ng Lord, hayaan natin na mag-concentrate muna tayo sa ating Panginoon. Amen ba man ng Diyos? Kasi ako naniniwala kung sensitive lang tayo mamatis ang pulong sa Diyos. Every Sunday, mayroon siyang talagang gina-instruct sa atin para maging victorious tayo ng mga Kristiyano. No, hindi siya gusto defeated ang mga anak niya. Hindi siya gusto na para pang kawawa. Amen ba man ng Diyos? Dapat gusto ng Lord ang mga anak niya talagang makita mo na lumalaban at talagang palaban. Nakita namin ito paano kung palaban o talagang ayaw na lumaban. Nakita mo siya tsura. Amen ba man ng Diyos? Alam mo minsan na si Lord natatawa na lang si Lord sa atin. No? But I believe sa pagwa na itong sa agang ini, lalabas tayo talagang palaban at hindi palaban. Amen ba man ng Diyos? Sinong gusto lumaban? Taas ang kamot! Ayaw lumaban. Okay, mga ng Diyos, nasa akin ini may tudlo si Lord sa atin para maging victorious tayo. Alam mo, every Sunday, no, kung ano na natin, kung ibuksan natin yung spiritual realm ka, si Lord pala may gina-instruct sa atin na talagang paano ba tayo sumugod sa kalaban? No, paano ba natin ma-overcome, no, ma-defeat yung emotion? Kasi ang problema, umiikot lang umiikot lang lahat, no, sa financial, emotion, physical, no, ganun lang, ang paikot-ikot. Kailangan alamin natin, no, paano natin i-conquer. Kasi sa ayot sa gusto mo, mayroong surprise visit kay si Satanas sa buhay natin. Ano ba tama ng Diyos? Meron siyang talagang surprise, no? Mga pag sumunod ka sa Lord, huwag ka mag-expect mga ng Diyos na maging tahimik buhay natin. Tatahimik lang ang buhay natin pag nasa langit na po tayo at kinuha na po tayo ng Panginoon. Pero dito sa mundo, sa ayot sa gusto mo, mayroong tinatawag na surprise. Amen ba man ng Diyos? Kaya ngayon man ng Diyos, turuan ka ng Lord para hindi tayo ma-surprise. No? Pag-atake ng kaaway, alam na nakaaway na siya. At hindi po galing po sa Diyos. Kasi ang Lord, no, tandaan nyo, ano mga bagay na sa buhay natin, hindi Diyos yan sa imo, para sa kanka. Na walang plano si Lord na. Pagkos sinabi ng Bible, mga ng Diyos, ano nga ba niya? For I know the plans I have for you. A good plan. No, for your future. No, kung ano ibig sabihin ko, ano man natapos sa kabuhay mo subong, hindi yan plano ni Lord. Kundi yan ang plano ng demonyo na sirain ang buhay po natin. Amen ba man ng Diyos? Kaya sometimes, no, nambal po ganun, minsan kawawa na lang ang demonyo eh. Kasi ano ganun matapos sa kabuhay, minsan sinisisi natin. Kasi Lord, ang demonyo. No, kaya hindi natin minsan, ang unang kalaban na bago ko sa inyo, as a Christian, ang unang kalaban natin, hindi ang demonyo, kundi ang sarili natin. Amen ba man ng Diyos? Ito muna ang natin, baliho natin. Ito muna ang pinaka-i-conquer natin. Kasi pag na-conquer natin yung atong kaugalingon, alam ako naniniwala, kaya din natin i-conquer si Satan. Kasi wala siya authority sa atin eh.
No? Ibig sabihin, mga anak ng Diyos, no? Kailangan ito muna i-defeat natin. Yung sarili natin. Yung attitude natin. Yung karakter natin. Kasi sabi ng Bible, ang lahat na kay Kristo ay isang bagong nilalang. Ibig sabihin, mga anak ng Diyos, mahirap magbago. Ako na ninyo, mahirap magbago. Pero kaya natin magbago pagkasama po natin si Lord. Nga, ang na po, Philippians chapter 4 verse 13, that I can do all things through Christ. Ayaw mo na ito. Ayaw mo lang gawin. Amen ba mga anak ng Diyos? Ano ba ba? No, ibig sabihin, kaya natin magbago. Gawin mo lang kasi tuturuan ka ng Lord at tutulungan ka ng ating Panginoon. Pero pag hindi mo tutulungan ang sarili mo, hindi ka rin tutulungan ng Lord. Kasi kung ang Lord, ang mga brother, tanda natin yung saints, ang nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang gawa. Ngayon, pag hindi mo ginawa, hindi ka tutulungan ng Lord. Pero pag tinulungan mo ang sarili mo, saka ka tutulungan ng Panginoon. Hindi naman ba ni Lord, hindi mo tinutulungan sa sarili mo eh. Paano kita tulungan? Kasi susupport mo po si Lord. Tayo ang unang gagawa ng hakbang. Kasi ang pagbabago mga anak ng Lord, hindi po magic. Mayroon pong pagbabago, kailangan po mayroon tayong dapat gawin upang magkaroon ng magic. Amen ba mga anak ng Diyos? Okay, ngayon mga anak ng sinabing surprise attack. Ako naniniwala mga anak ng gano'n naman, demonyo lagi sa buhay natin. No? Kaon mo na lang ang ngamba ng surprise attack. Kaya namin sa istorya niya, dudugay away ng kumadua. No? Ano pa na, grabe pa yung dudugay, keyboard ka, buba na. No? Abuyan na yung laing istorya, abuyan na yun. Hindi lang abuyan ng istorya, minsan galupan ng tinggan. Minsan galupan ng talero. Ibig sabihin mga anak, yan ang ginagawa ng surprise. Kaya dapat, as a Christian, maging sensitive po tayo. Dapat ma-detect natin ang gawa ng kaway para hindi tayo naisahan. Maraming Kristiyano po na isahan. At minsan, naiisahan tayo dahil hindi natin alam yung gawa ng kaway. Okay, paano natin ma-overcome ito mga anak ng Diyos yung surprise attack ng kaway? At ang kakatabo ba yung surprise attack? May kakatabo, no? Sige nga naman anak ng Diyos, next slide. Sige po sa Bible, mga anak ng Diyos, no? Sa 1 Peter 5:8, be watchful. The devil walk about like a roaring lion, seeking to devour you. No? Di sabihin, mga anak ng Diyos, Satan talaga nagkadto diri sa kalibutan, hindi para bigyan tayo ng magandang buhay. Nagkadto diri siya para i-devour niya. Ang marami po siyang i-devour, relasyon, sinisira din ng demonyo. No? Bigyan niya ng division ang bawat relasyon, mag-asawa, mag-anak, mag-iloy, mag-amay, sinisira talaga ng demonyo. As a Christian, dapat nabibisyan natin. So, kasi unang kalaban natin, hindi naman yung tao eh. May problema natin, na-personalize natin, na kalaban natin siya talaga. Total, hindi siya. Ang demonyo na nasa likod niya. At minsan, kawawa ng tao mo na baluganin. Ang kawawa ang mga ng Diyos, yung hostage. Yung hostage taker, nakatawa lang. Kawawa yung ginagamit. Kaya kapag mga tawag ni, pag nag-handle ng mga hostage taker, ay, kung hostage taking na tatawag na, ang binabanatan niya, hindi ingatan yung hostage. Ang binabanatan yung hostage taker. Amen ang mga ng Diyos, hindi yung tao kalaban natin. Kundi yung ginagamit niya, manap yung tao, para sisirain ang pananaw mo, yung buhay mo. Kaya dapat maramdaman natin, kaya kung may surprise attack, dapat malaman natin karon meron din surprise, meron tayong surprise attack din. Spiritual attack din tayo. Amen ba mga ng Diyos? Para hindi tayo defeated. Maraming Kristiyano defeated. Pero sa una mga Kristiyano, hindi sila defeated. Na alam nila mag-surprise attack, mayroon nilang spiritual attack man sila. Tayo wala tayong spiritual attack. Pag sinatake tayo, atake din po tayo. ng Diyos, ay wala na. Sinabi sa Bible, sa Old Testament yan. No, sabi sa una, ang kalaban mo, kalabanin mo. Pag sa New Testament, iba na. Ang kalaban mo, mahalin mo. Ano tayo magawa? Nga ang ginamo na ni Lord sa New Testament. Kasi alam niya, ang kalaban natin, hindi talaga tao. Ang malaging mutupan, ang kalaban natin, hindi tao. Hindi yung katabi mo. Hindi yan. Yung demonyo nasa likod niyan. Amen ba mga ng Diyos? Nag-isip gano'n ng demonyo. Ano bang habal pa? Next slide. Ibig sabihin may battle po mga ng Diyos. No? Saan ang battle nagsimula? Dito po sa isip eh. Alam po, nagkatutan rin mga natin, may battle na. Yung nasa may mo, masimba kaya po siguro.
Kaupiling sumong sa maskara mo, kaya kaupiling kaya ka na, isa ka na itong magsimba. Total, ang simba, ano man dyan, pag every Sunday, kinaya. Ang kaupiling, minsan na nga, may battle na. Ang Diyos, no? May battle na. Nakikinig ka ng salita, may battle. Nagpagulay na ito, pastor, wala problema. Hindi na natin kung mga putan ng kaupiling mo. Nagka-battle din yan. Ang Diyos namin ang concentration mo, pero may battle din yan. No? Ibig sabihin, ang battle po nasa isip. Kailangan dito pala ma-defeat na po natin ang kaaway. Kasi pag dito natalo ka, buong pagkatao mo talo na. Yung heart mo, kasi ito muna ang tinatarget ng demonyo eh. No, pag dito na, nag-isip ka na ng defeat ka, mag-defeat ka talaga. Kaya dito palang i-defeat mo na siya para makonquer ng heart mo at lalabas na sa bunganga natin. Amen ba man ng Diyos? Okay na bang sinabi mo na ano pang hambal sa Bible? Every day. Ibig sabihin po, every day, mayroon talagang may experience natin yung spiritual battle at may surprise attack ang kaaway. Amen ba man ng Diyos? Ang nabago ka namin, isang namin man tulas yun, tugigil ang away na mo, ang tugigil bulakay na. Ibig sabihin, surprise attack yan. Nang kaaway na talagang sisirain niya. Yun talagang main purpose ng demonyo sa buhay natin. Eh sabi ng Bible, mga guys, Satan came to kill, to steal, and to destroy. Yun talagang plano niya. Kaya huwag ka na magtaka. No, na pag-arak ka sa Lord, kita na po public enemy number 1 ng Satanas. Sisirain niya, aagawin ta lahat mga ng Diyos sa kamay ng Panginoon. Gusto niya mawala talaga tayo sa kamay ng ating panlahat na gawin niya. No? Lahat ng mga temptation, lahat ng mga pang-inganyo, kunin ang gawin niya sa kamay ng ating at hindi papayag ang Lord. Amen ba man ng Diyos? Kaya dapat marunong tayong umatake. Kung inatake ka ng demonyo, dapat marunong tayong umatake. Hindi lahat dinagaan sa iyak. Dapat marunong tayong lumaban. Amen ba man ng Diyos? Kasi may mga time na dapat iyak tayo pag problema, pero may mga times na dapat tayo talaga lalaban. Hindi pwede na iyak yung lahat. Kailangan tayo lumaban. Amen ba man ng Diyos? Okay na mga pagdali, ano pa sunod sa slide? Next. Mark chapter 4 verse 25. Ibig sabihin mga anak ng Diyos sa mga kapatugina, wala pong exempted. Doon sa surprise attack, walang exempted. Ito po ang ating Panginoon. Nung nagkatawang tao ang Lord sa kalibutan, sinurprise attack din siya. At itong surprise ng tabo sa kabuhay niya. Sa una, ang malugan ng kalaban, talaga maraming gawin ng demonyo. Para talaga masira o ano gusto niyang i-defeat kita. Ano ginawa niya sa Lord? On the same day, balik mo tayo, on the same day, sa Mark. Balik mo na. When evening had come, he said to them, let us cross over to the other side. Now when they have left the multitude,